Isang bilateral meeting muna ang dinaluhan ni Vice President Sara Duterte kasama ang Deputy Prime Minister at Minister din ng Education na si Lee Joo-ho. Sinabi ng South Korean leader na kasalukuyang tinataguyod ng kanilang bansa ang digital innovation sa pamamagitan nga ng teknolohiya para sa edukasyon. Sabi ni VP Sara, napapanahon ang kanyang pagdalo sa summit lalo't pinapatibay ng bansa ang blended learning. Sa summit, sinabi ng Prime Minister ng Korea na target ng kanilang bansa na maging una na magkaroon ng AI-based na textbook sa mundo. Handa rin daw ang Korea na ibahagi sa mundo ang kanilang karanasan sa innovation. Sa kanyang keynote speech sa summit, sinabi naman ni VP Sara na ang edukasyon ay kailangan kasabay ng teknolohiya na mabilis na umuusad. Kailangan din anyang maituro sa mga bata kung paano malalaman ang isang totoo at hindi totoong impormasyon at kung anong makakatulong sa kanilang pag-unlad upang maging produktibong mamamayan. Malaki rin daw ibubunga ng artificial intelligence para sa mga bago at malaking oportunidad sa edukasyon at dapat daw ang paggamit ng teknolohiya ay nakatali sa critical thinking, komunikasyon, collaboration at creativity. Narito ang pahayag ng Vice Presidente. And the advent of artificial intelligence will certainly create another paradigm shift in education. While this possibility will present newer and greater opportunities, it will present many uncertainties in our vision of digital education. Connie, mamayang hapon ay inaasahan pa yung isang bilateral meeting o courtesy call ni Vice President Sara Duterte sa Prime Minister ng South Korea at inaasahan ding bago bumalik ng Pilipinas ang Vice Presidente ay makikipagkita siya sa Filipino community dito sa Seoul. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Ian Cruz. Balita ko, may tututukan kayo tuwing 11 a.m. sa GTV. Alamin ang mahalagang balita at impormasyong dapat nyong malaman sa Balita Ko tuwing Lunes hanggang Biyernes. Mag-subscribe din sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.